Ladies and gentlemen, it's an honor to present to you the Honorable City Mayor, Dale Gonzalo Malapitan. Ari na po tayong umupo. Sa aking Vice Alcalde, Vice Mayor Karina Te, at sa mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod, sa mga kinatawan ng lungsod ng Caloocan, Congressman Oka Malapitan, Congressman Egay Erice, at Congressman Dean Asisio, sa mga opisyales ng barangay at kinatawan ng pamahalaang nasyonal, sa mga punong guro at mga guro, sa mga kinatawan ng simbahan, business sector, at sa mga kabataan na kasama natin ngayon, sa ating department heads, mga kapwa ko empleyado ng pamahalaang lungsod, mga kapwa ko batang kaangkalu, magandang umaga po. 100 araw na ang lumipas simula noong muli ninyong pinagkatiwalaan na maging ama ng lungsod ng Caloocan. Ngunit hindi po ito bagong simula. Ito po ay pagpapatuloy ng ating trabaho na sinimulan noong aking unang termino. Pero ngayon, mas malalim na ang pananagutan at mas may diin ang direksyon. Wala po akong intensyong bulahin kayo sa ulat na ito. At wala akong balak na ikubli ang mga problema dahil hindi po ako tumakbo upang maging dekorasyon lang sa City Hall. Bilang mayor ng Caloocan, I am here to lead, to govern, and to take responsibility. Hindi ako iiwas sa problema. Bagkus, nakatayo po ako sa inyong harapan para iulat sa inyo hindi lamang ang ating mga tagumpay, kundi maging ang mga suliranin na patuloy nating hinahanapan ng solusyon. Let's start by addressing the elephants in the room. Sa pagsisimula ng aking ikalawang termino, sinalubong tayo ng problema sa baha, trapiko, basura, at lubak na kalsada. Mga problema na alam nating suliranin din ng halos lahat ng lugar sa bansa. But I am here not to make excuses. I am here to acknowledge the problems and tell you, nakikinig po ako. At narito ang mga solusyon na sa aming pag-aaral ay malaking tulong sa pagresolba ng mga suliraning ito. Sa problema ng baha, nakipagtulungan tayo sa University of the Philippines Resilience Institute sa paggawa ng isang master drainage plan para sa buong Caloocan. Ang master drainage plan na ito ang susundin ng lahat at walang permit na ilalabas para sa anumang proyektong hindi naaayon sa disenyo rito. Nakita po natin ang mga problema. Una, climate change. Pangalawa, sa atin umaagos ang baha mula sa ating mga kapitsyudad. Pangatlo, napakalaki ng Caloocan at sa kagustuhan naming mga lingkod bayan na pagbigyan ang bawat hiling ng mga batang kaangkalu at magbigay ng mabilis na solusyon, naging kabi-kabila ang mga proyekto. Maganda po ang intensyon at lahat ng mga proyekto ay ginawa para sa kabutihan ng mga batang kaangkalu. Subalit, kailangan na natin ng iisang direksyon, isang konkretong plano. At ito ang master drainage plan. We will fix the bottlenecks. We will expand the drainage capacity at titiyakin natin na dadaloy ang tubig sa dapat nitong patunguhan, hindi sa bahay at hindi sa kalsada. It is no longer acceptable to manage the problem. This time, we will provide a real solution.
At dapat sa mga nagsasabi na hindi natin magagawa ang isang gabi lang, tama po kayo, mga kababayan. Kung kaya ko itong gawin sa loob ng isang gabi lang, ginawa ko na. Dahil kung may isang tao na abot sa langit ang pagnanais na maayos ang problema sa baha, ako po yun. But plans like this will take time, resources, and unwavering dedication. Pero kung ito ang kailangan, then I am up for the job. And we will do it with precision, focus, and utmost urgency. Tama na ang patsi-patsing mga gawain at mga proyektong pansamantala. Ang kailangan natin ay mga proyektong mapapakinabangan maging ng mga susunod na henerasyon. Ngayon, maging ang mga pagpapagawa natin ng covered court ay lalagyan natin ng catchment basin sa ilalim kung saan pansamantalang maiipon ang tubig ulan. Maging ang ginagawang University of Caloocan City sa Distrito 3 ay magkakaroon ng parke na magsisilbing catchment basin tuwing umuulan. Sa problema naman ng trapiko, alam ko na suliranin po ito ng buong Pilipinas at mistulang araw-araw nakikipagdigmaan ang mga Pilipino dahil sa trapiko. Dito sa Caloocan, nasa humigit kumulang kalahating milyong sasakyan ang dumaraan sa ating mga kalsada araw-araw at ang mga kalye natin ay hindi ginawa para sa ganito karaming sasakyan. Mabilis ding lumago ang ating ekonomiya at hindi pinalapad ang mga kalsada bilang konsiderasyon sa mga posibleng maapektuhan. Dagdag pa na kaliwat kanan ang mga pribadong subdivision na nakasarado ang gate. Our city has a complex geography and we need an expert to help us fix this problem. Sabi ko nga, ayokong magmarunong. Kaya kumuha tayo ng traffic consultant na masusing mag-aaral at tutulong na ayusin ang trapiko at mga kalsada sa ating lungsod. Ang sabi sa akin, kailangang paluwagin ang mga kalye at tiyak na maraming tatamaang kabahayan at establishmento. Kaya ko raw bang tanggapin ang galit ng mga taong apektado? Ang sagot ko, hindi ako mayor ng iilan. Mayor ako ng buong Caloocan. If it is for the benefit of the majority, we will do it. But we will also make sure to properly compensate those who will be affected. Sa ngayon, nakikipag-usap na rin po tayo sa mga HOA upang buksan nila ang kanilang mga subdivision para makadaan ang mga sasakyan. But here's the brutal truth about the traffic in Caloocan. Hindi lang gobyerno ang may kasalanan. May mga kababayan din tayong pasaway. Ang mga sidewalk, ginagawang terminal, garahe, at minsan sari-sari store pa nga. Ang batas trapiko, baliwala. Walang uubrang solusyon kung lahat tayo pasaway. Kaya naman, mas naghigpit na ang Public Safety and Traffic Management Department sa pagpapatupad ng batas trapiko. Traffic rules are not optional, and Caloocan is not a jungle. Kung gusto nating umasenso, kailangan nating sumunod. Hindi po rin tumitigil ang PSTMD sa mga clearing operations upang ibalik ang bangketa sa mga mamamayan. Inumpisahan na rin nating buuin ang Caloocan 24/7 Real-Time Traffic Monitoring Office at kung kakayanin, gagawin pa nating AI-assisted ang sistema ng trapiko. Mga batang kangkalu, sa unang araw ko bilang alkalde noong 2022, malinaw ang utos ko na linisin ang Caloocan. Ayokong mamuhay tayo sa isang syudad na umaalingasaw at nilalangaw. Kumpara noon, mas malinis na ang Caloocan na tahanan natin ngayon. Maraming salamat sa City Environmental Management Department.
Mula Hulyo hanggang ngayong araw, nakahakot na ang CEMD ng 204 tonelada ng basura, nakapagsagawa na ng 110 cleanup drives, 60 flushing operations, at 112 declogging operations. Pinalakas natin ang ating mga material recovery facility para sa pagre-recycle ng basura at dinagdagan natin ang mga environmental police na magbabantay sa mga walang pakundangang nagdurumi sa Caloocan. Maging ang Northern Police District, sila mismo ang nagkakaso sa mga patuloy na lumalabag sa ating mga batas hinggil sa kalinisan. Sa problema ng basura, kailangan namin ang tulong ng mga barangay. Hindi po kayo pwedeng magbulag-bulagan dahil takot kayo na magagalit ang inyong mga kapitbahay. Kailangan magsimula sa barangay ang solusyon dahil ang basura ay nagsisimula rin sa mga kabahayan. Paano nyo natitiis na lumakad sa inyong barangay na nanlilimahid at dugyot? Paano kayo humaharap sa inyong mga kabarangay na alam nyong nirereklamo nila sa Facebook ang inyong basura sa kanto? Hindi natin mareresolba ang basura kung wala tayong malasakit sa kapaligiran at sa ating lungsod. Pagdating naman sa mga lubak na kalsada, alam ko po na ito ang literal na sakit sa likod ng ating syudad. Kaya sa nakaraang 100 araw, mas pinaigting natin ang pagtukoy, pag-ayos at pag-asfalto ng mga kalye sa Caloocan. Hindi para sa optics o para sa PR, kung hindi para ayusin, tapusin, mapakinabangan ng taong bayan. Ngunit, alalahanin po natin na limitado ang kayang ipagawa ng syudad. Maraming nagrereklamo ng problema sa lubak at madilim na kalye. Pero tuwing bibisitahin ng ating city engineering, pribado ang kalsada na inirereklamo. Tandaan po natin na maaari lamang ipagawa ng pamahalaan ay iyong pag-aari ng syudad. Gayunman, hindi po kami tumatakbo sa aming responsibilidad. Basta kaya at naaayon sa batas, handa po namin at ng pamahalaang lungsod na ayusin ang dapat ayusin. Gayon din sa mga katuwang natin sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan sa Maynilad, sa Meralco, at sa mga kumpanya ng cable at internet. Ayusin natin ang trabaho. Pag yuko mo, binungkal ang kalsada dahil aayusin ang tubo. Pag tingala mo, spaghetti wires ang babati sa iyo. Gagawin namin ng maayos ang kalsada. Pagkatapos ay bubungkalin ninyo at iiwanang nakatiwangwang o malubak. Tulad na lamang ng hukay sa sangandaan, panahon pa ni Magellan hanggang ngayon, nirereklamo pa rin ang taong bayan at nagiging sanhi ng trapiko. Nagpapasalamat po kami sa inyong serbisyo sa mga batang kangkalu. Ngunit bigyan sana ninyo ng dignidad ang bawat trabaho at huwag kayong dumagdag pa sa problema. Kaya sa ating city administrator, inaatasan ko kayo na tutukan at panagutin ang bawat delayed na proyekto at tiyakin ninyo na maging maayos ang mga spaghetti wires. Tandaan ninyo, nakikita at nararanasan ko ang mga problemang ito dahil personal akong umiikot sa buong Caloocan. Sa ating unang termino, tinapos natin ang paglatag sa ating mga proyektong pang-infrastruktura. Unti-unti lang nabubuo ang mga drawing. Nauna na itong legislative building na kinatatayuan natin ngayon. Susunod na ang Hall of Justice, Caloocan North City Hall, Columbarium at Crematorium, maging ang UCC College of Medicine and Health Sciences. Ang Government Center, may itinatagpo akong bagong opisina, ang Office of the City Architect.
At isa lang ang direktiba ko sa kanila. Umikot kayo sa Caloocan at mangarap kayo. Iguhit nyo ang bawat pangarap ninyo at hahanap tayo ng pondo para tuparin ang mga ito. Una na rito, ang Pamasawata Linear Park. Caloocan Dialysis Center. Caloocan Skid and Pedal Lifestyle Park. Kankalup Jogging Path. Safe streetscape sa kahabaan ng Arpapa at Rizal Avenue. Pop-up skate park. CCMTC North, CCMTC South, South Caloocan City Jail, at DSWD Bahay Pag-asa. Mga batang Kangkalu, samahan niyo po kami sa pagtupad ng mga pangarap na ito. Ngayong terminong ito, mas pagtutuunan natin ng pansin ang social services para sa mga kapwa natin batang Kangkalu. Ang benepisyong 500 pesos na birthday cash gift para sa 145,000 na lolo at lola natin na isinulong ko noong aking unang termino, gagawin na natin 1,000 piso sa 2026. GCash na rin ang gagamitin natin sa payout upang hindi ma-delay ang pamamahagi ng benepisyong ito. Ang spaghetti package naman, ibibigay natin bilang regalo sa mga senior citizen tuwing Pasko. Para naman sa ating persons with disability, binuksan natin ang isang livelihood center kung saan maaari silang kumita. Binuksan na rin ang Hope and Play Children Therapy Center upang bigyan ng libreng serbisyo ang mga batang may espesyal na pangangailangan o nasa autism spectrum. Kabilang po sa mga serbisyong handog ng center na ito ay occupational at speech therapy. Kasabay nito ay binuksan na rin natin ang isang wellness center para sa lahat ng batang Kangkalu. Ang mga children with disability, taon-taon na rin nating bibigyan ng regalong food pack. At malapit na rin nating ilunsad ang Caloocan Braille upang turuang magbasa ang mga visually impaired nating kababayan. Noong nakaraan, nakausap ko ang mga estudyante ng Tala High School. Tinanong ko sila kung ano ang mga programa na kailangan ng mga kabataan. Programa para sa mental health, isa sa kanilang mga pangunahing binanggit. Kaya, ilulunsad na rin ng pamahalaang lungsod ang isang mental health clinic at hotline para sa mga batang Kangkalu. Kumpleto po ito sa gamot, espesyalista na handang sumagot sa mga tawag o magbigay ng face-to-face consultation sa mga pasyente. Ito po ang isa sa mga patunay na sa inklusibong gobyerno na isinusulong natin, walang edad, walang kasarian, walang estado sa buhay na tinitingnan. Lahat pinakikinggan at kung kaya ng pamahalaan, ibibigay natin sa ating mga mamamayan. Sa ilalim rin ng ating mga programang pangkalusugan ay ang pagtulong ng City Health Department sa mga batang Kangkalu na marehistro sa PhilHealth at mapakinabangan ang YAKAP program kung saan 39 out of 48 health centers natin ang accredited. Patuloy din nating inaayos ang sistema sa ating mga health center. Mula pa noon at hanggang ngayon, libre ang lahat ng serbisyo sa ating mga health center. At inuulit ko, bawal na bawal ang paniningil,
pagtanggap, at maging pagbibigay ng anumang pera o regalo. Ayokong may nakalapag o kahit nakatago pang donation box sa lahat ng health centers. Let this serve as a warning. Paparusahan natin ang mga lalabag at sa direktibang ito. Batang Kankalos should have easy access to free healthcare. Pilit po natin itong pinagsusumikapan para sa ating mga mamamayan at hindi po ako papayag na hindi ito maibigay sa mga batang Kankalo dahil lamang sa ganitong korupsyon. Inaayos na rin natin ang pagkakaroon ng sariling butika ng bawat health center, kung saan direktang makukuha ng libre ang mga pasyente ang mga gamot na kinakailangan nila. Mabilis, episyente, at tiyak na magiging epektibo ang sistemang ito para sa lahat. Upang bawasan naman ang pila sa ating mga pagamutan, bubuo tayo ng isang mobile health clinic para sa pagbisita ng mga doktor sa mga bedridden nating kababayan. At ibabalik na rin natin ang telekonsulta at door-to-door na paghahatid ng gamot na isa sa mga programa ko bilang congressman noong pandemya. Katulad ninyo, naniniwala ako na ang serbisyong pangkalusugan ay para sa lahat. Hindi ito pribilehiyo, kung hindi karapatan ng bawat mamamayan. Sa Caloocan City North Medical Center, ginawa nating mas maliwalas ang outpatient department at inumpisahan na rin natin ang paggawa ng isang physical therapy rehabilitation center. Bago rin matapos ang taon, ay magkakaroon ng serbisyong endoscopy at colonoscopy ang CCNMC. Kasabay naman ang patuloy na rehabilitasyon ng Caloocan City Medical Center, naglagay tayo ng patient bed elevator at bumili tayo ng mga bagong medical equipment tulad ng X-ray machine at 2D echo machine. Kumuha na rin tayo ng hematologist at geriatric physician bilang mga karagdagang espesyalista sa CCMC, habang psychiatrist naman ang idinagdag natin sa CCNMC. At bilang dagdag achievement na ng ating CCMC na dating Diosdedo Hospital, ngayon po ay Hall of Fame awardee na ng Department of Health bilang Mother Baby Friendly Hospital. Congratulations! Ngunit palagi kong pakiusap sa ating mga kawani, lalo na sa mga hospital staff na kadalasan ay nakakaharap ng mga aburido na pasyente at pamilya. Habaan ninyo ang inyong pasensya. Maglingkod tayo ng may ngiti at ituring ninyong kapamilya ang bawat pasyenteng papasok sa pintuan ng ospital. Ang pangako ko noong aking inaugurasyon, maglulunsad tayo ng mga smart classroom sa mga pampublikong paaralan. Inumpisahan na po natin ang pamamahagi ng smart interactive board sa ating mga eskwelahan at nakatakda na rin tayo magbigay ng laptop para sa mga guro at tablet naman para sa mga pampublikong paaralan na magagamit ng ating mga estudyante. Ang libreng bag at school supplies, hindi na lang lamang para sa mga kinder hanggang grade 6. Sa susunod na taon, lahat ng mag-aaral ng mga pampublikong paaralan na nasa kinder hanggang grade 11, may libreng bag at school supplies na rin. Ang mga senior high school naman, bibigyan natin ng 1,500 na student allowance kada taon. At para sa mga guro, natupad ko na ang 2,000 augmentation pay na ipinangako ko noon. Ngayong Pasko, mayroon pa kayong dagdag allowance na 2,000 pesos. Ganito po natin pinapahalagahan ang ating mga kabataan. Ang mga guro,
at ang edukasyon sa Caloocan. Sabi ko nga, hindi ko man ipinangako noong kampanya, pero ibibigay ko ang nararapat sa inyo basta kaya ng pamahalaang lungsod. Yung kalaban ko po na maraming ipinangako noon, may anino niya ngayon, hindi na makita dito sa Caloocan. Para naman sa University of Caloocan City, nagsimula na rin gumulong ang rehabilitasyon sa UCC. Magkakaroon ng bagong gusali sa UCC. Habang ang lahat ng UCC campus naman ay lalagyan natin ng Information and Technology Center. Sa paghubog natin ng mga kabataan ng Caloocan, tinitiyak natin na mararamdaman nila ang suporta ng pamahalaan. Ang ating City Library na bukas na para sa lahat, may libreng wifi na, may libreng printing service pa. Ang Sports Department at mismong maging ako mismo, patuloy na sumusuporta sa mga kabataan na nais mahinang ang galing sa sports. At ngayon, magtatayo rin tayo ng isang co-working space sa City Hall sa ilalim ng Local Youth Development Office. Ito ang magiging tahanan ng mga idea ng mga startup founders, digital freelancers, at mga estudyanteng nais mag-aral. Libre rin ang paggamit at itatayo natin ito sa City Hall upang ipakita na bukas para sa mga kabataan ang ating gobyerno at handa kaming makinig sa mga individual na kayang ipahayag ang kanilang saloobin sa paraang may respeto. Itutuloy natin ang nasimulang at tutuparin natin ang ating mga pangako. But we will adjust our sales accordingly. Pero ang sigurado, mananatili tayong agresibo sa lahat ng aspeto. Tulad ng pagbibigay ng trabaho at oportunidad sa mga batang kangkali. Sa loob lamang ng 2.5 buwan, nakapagbigay na ng trabaho ang Public Employment and Service Department sa higit 6,500 katao, habang halos 28,500 na job opportunities ang kanilang binuksan para sa mga batang kangkali. Dagdag pa riyan, ang 168 na benepisyaryo ng livelihood packages at higit 1,700 na ang sumailalim sa livelihood trainings. Sa Caloocan City Manpower Training Center, tinanggal natin ang mga makalumang kurso at pinalitan natin ng mga makabagong training tulad ng Basic Virtual Assistant at Contact Center Training in Animation, Visual Design, Events Management at iba pa. At mas darami pa ang makikinabang sa ating skills training sa oras na mailunsad ang proyektong Training on Wheels ng ating pamahalaan. Kasabay ng pagbibigay natin ng trabaho ay ang pagbubukas ng Caloocan Economic Investment and Promotions Office ng mga oportunidad para sa mga investor at maliliit na negosyante. Dahil kung may negosyo, may trabaho. Hindi po ito awa, hindi dole out, hindi ayuda, kung hindi oportunidad na matuto, magkatrabaho at umasenso. Ang lahat ng yan ay nagawa natin sa loob lamang ng 100 araw. Isipin nyo kung gaano pa karami ang magagawa natin sa loob ng ating ikalawang termino, dahil determinado ako na manguna ang Caloocan sa iba't ibang aspeto, lalo na sa disaster response. Nahuli man para sa aking State of the City Address noong 2024, nararapat pa rin kilalanin at balikan ang pagtanggap natin ng Gawad Kalasag at pagkilala sa Caloocan bilang numero 1 pagdating sa disaster response sa buong Pilipinas. Congratulations sa City Disaster Risk Reduction and Management Department. Palagi kong kasama, pumapasok
at nagpupuyat tuwing may bagyo. At gayon din para sa mga departamento tulad ng Kato na humakot ng parangal sa Pearl Awards. Sa Cooperative Development Office, nakauna-unahang gumamit ng Philippine Cooperative Development Plan upang bigyan ng sistema at suporta ang mga kooperatiba sa ating lungsod. Sa Haro, natulungan ang 199 na pamilya o halos 1,000 individual na mabigyan ng oportunidad na maging lehitimong may-ari ng lupang kinatitirikan ng kanilang tahanan. Sa Civil Registry Department, na inilapit ang serbisyo ng pamahalaang nasyonal na passport on wheels sa ating mga kababayan. Sagad na patuloy na tinitiyak na ang Caloocan, lalo na ang City Hall, ay isang safe space para sa lahat. Sa CSWD, na patuloy na nangangalaga sa kapakanan ng mga batang kangkalu at direktang nakakapagbigay ng tulong sa libo-libong kababayan natin sa pamamagitan ng People's Day. Sa Assessors Department, na walang patid ang nagawang tax mapping upang matukoy ang mga ari-arian ng ating lungsod. Sa katunayan, umabot na agad sa 200 million ang naipasok nila sa kaban ng lungsod mula lamang nitong Hunyo. Sa Parks Development Services na kaliwat kanan ang pocket parks na binubuksan. Sa ating HR na inumpisahan ng gawing digital ang record ng mga empleyado at pinagsusumikapan na makilala tayo bilang Level 2 Prime HR Civil Service. Sa City Veterinary Department na nagsagawa ng microchipping para sa mga alagang aso at pusa. Sa City Legal Department na personal na bumababa sa mga komunidad upang magbigay ng libreng payong legal sa ating mga kababayan. Sa Caloocan Anti-Drug Abuse Office na nakatulong sa rehabilitasyon ng halos 1,000 biktima ng droga mula noong Hulyo. Sa IT Department na nanguna sa ating digital transformation. Sa CRO na palaging nakaantabay sa pangangailangan ng mga batang kangkalu. Sa Planning Department na nanguna sa pagkamit natin ng ating ika-8 Seal of Good Local Governance. Sa sangguniang panglungsod, sa pangunguna ng aking katandem sa paglilingkod, Vice Mayor Karina Te, 10 ng mga konsehal na buo ang suporta sa bawat ordinansa at resolusyon na ginagawa natin para sa mga batang kangkalu. Maraming salamat sa inyo. Sa usaping masinop na pananalapi, patuloy na tinitiyak ng ating General Services Department, Procurement Office at City Budget Department na full compliance ang ating pamahalaan sa budgetary requirement at sumusunod tayo sa mga limitasyon ng batas. Nitong nakaraan, binigyan tayo ng Commission ng Audit ng Unmodified Opinion Rating. Ibig sabihin, maayos ang ating financial statements. Patunay na bawat kusing na pinagkakatiwala sa atin ay tapat, malinaw at maayos na nailalatag ng Accounting Department. Ito po ang kauna-unahang beses na binigyan ng COA ng ganitong rating ang lungsod ng Caloocan. Congratulations po. At nitong linggo lang, iniulat din ng Philippine Statistics Authority na nasa 6.1% o pang-7 sa buong NCR ang growth rate ng ating gross domestic product o GDP para sa taong 2024. Congratulations po sa ating lahat. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na sa loob lamang ng 100 araw tumaas din ng 3% ang bilang ng mga business registration, lalo na at nakapagbukas ang ating City Treasury Department ng kabuuang 4 na Boss-in Malls. Kinilala rin tayo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry
bilang isa sa mga finalist ng Most Business-Friendly Cities. Dahil ramdam ng mga negosyante, hindi lamang ang suporta ng pamahalaan ng lungsod, kundi maging ang kapanatagan at kaayusan sa pangunguna ng Caloocan City Police Station. At sa katunayan, simula noong Enero hanggang Setyembre, bumaba ng 4% ang crime rate sa Caloocan kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sa Caloocan, bawal ang takot. Walang puwang ang mga masasamang elemento dahil mabilis ang tugon ng Caloocan Police. At para sa mga abusado sa kanilang uniforme, palaging nakaantabay ang People's Law Enforcement Board upang panagutin ang mga tiwali. Sa ilalim ng administrasyon ni Along Malapitan, sa loob ng buong panahong naglilingkod ako sa Caloocan, ipapakita natin na ang gobyerno ay pwedeng maging mabilis, tapat, at may malasakit. At kailangan ko kayo rito dahil ang direktiba ko sa pagbuo ng ating 8 reklamo hotline, kailangan sumagot at umaksyon sa loob ng 48 hours, lalo na kung ang reklamo ay beripikado. Sa gobyerno natin, ipakita natin na hindi kailangang manikluhod ang tao upang pakinggan. Maging sa mga opisyalis ng barangay, bigyan niyo po sana ng halaga ang boto ng inyong mga kabarangay. Dahil nakakahiya naman po para sa inyong opisina kung sa mayor pa irereklamo ng mga kabarangay ninyo ang mga maliliit na problema tulad ng maingay sa kalsada. Gayunman, palagi rin pong bukas ang aking opisina at ang barangay secretariat sa anumang pangangailangan ninyo. At hinggil naman sa mga isyong bumubulaga sa bansa tungkol sa flood control, bumuo tayo ng technical working group na mag-i-inspeksyon sa lahat ng mga proyekto ng DPWH sa ating lungsod. Hindi po ito mga dating politiko o mga artistang laos na walang kredibilidad na nagnanais makabalik sa pwesto na ang tanging hangad ay manira. Ang ating pong TWG ay binubuo ng mga profesional at eksperto sa kanilang larangan. Hindi po perpekto ang aking unang termino. Aminado ako sa mga pagkukulang. Ngunit marami rin tayong natutunan. Walang madali, pero may ginagawa. Hindi man tayo perpekto, pero hindi tayo bulag. Nakikita at hinahanap natin at hinaharap ang bawat problema at hindi tayo titigil hanggat hindi natin nare-resolve ang mga ito. Basta klaro ang layunin natin, malasakit sa tao, hindi sa politika. Bagamat may mga suliranin pa tayong kailangang ayusin, hindi rin makakaila na marami na tayong nagawa. Sabi nga nila, malayo na, pero malayo pa. Kaya para sa mga nagsasabing wala pa ring pagbabago, ang sagot ko, hindi mo lang tinitignan o baka ikaw ang dahilan, kaya walang pagbabago. Tinatanggap ko po ang hamon kung kaya titiyakin ko na magiging inklusibo ang aking administrasyon. Dahil hindi man kayo nakasuot ng uniforme ng City Hall, bahagi pa rin kayo ng gobyerno. Dahil tahanan ninyo ang Caloocan at alam ko, sa puso nating lahat, ang Batang Kangkalu ay para sa kanyang kapwa, Batang Kangkalu. Ngayon, let's get back to work. We still have a city to protect and a legacy to build. Maraming salamat, mga Batang Kangkalu.